Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagkakatipon ngayon upang ating purihin ang ating Ama, pasalamatan sa mga biyaya na ipinagkaloob sa atin, at mulit-muli ay dumulog sa kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito ng ating mga panalangin at minimithi. Ngayon po ay ating pinagdiriwang ang kapestahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan, mga martiro. Ito po ay nangyari dahil hindi tinanggap ni Herodes ang kaligtasang dulot ni Kristo. Nawa, sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, ating tanggapin ang kaligtasang dala ng ating Panginoon Jesucristo. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lupa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Ang iyong kapurihan na inaawit ngayon ng mga hindi pa makapagsalitang sanggol, na hindi tinig kundi sariling buhay ang sa iyo'y iniukol. Ipagkaloob mo ang pananampalataya namin ay maihayag sa aming pagsasalita at gawaing ginaganap sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Jesucristo at ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasa nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at siya'y si Jesucristo, ang walang sala, sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y ibong nakatakas na ang bitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig noong kami sa lakay ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulunan ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitag ay mawasak. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos, na anod sa karagatat tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitag ay mawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong natin kailanman ay sa puon nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitag ay mawasak. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas,
napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggang hindi ko sinasabi sa inyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malaman siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot pook, lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, "Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Ano po ang matingkad na naging bunga ng pagdiriwang natin ng Kapaskuhan? Mula sa paghahanda natin ng Adbyento sa unang bahagi, at lalo higit yung special nating paghahanda bilang mga Pilipino, yung ating Misa di Aguinaldo o Simbang Gabi, at ang pagdiriwang natin ng Pasko, ano ang malinaw at matingkad na naging bunga nito sa ating buhay? Ang pagpasko ng pagsilang ng ating Panginoon Jesucristo, ang kanyang pagkakatawang tao, ay nagdulot sa atin ng kaligtasan. Sabi nga sa ating unang pagbasa, ayon kay San Juan, na ang Diyos ay ilaw at itong dala ni Kristo sa ating sanlibutan na matagal nang nabalot ng kadiliman dahil sa kasalanang nagawa ng tao, ni Adan at saka ni Eva na ating minana. At sa pagdating ni Kristo ay papawiin niya ang kadilimang ito sa dala ng liwanag, katotohanan, lalo tigit ang kanyang pag-aalay ng buhay para sa ating kaligtasan. Kaya lamang, nasa sa atin po kung tatanggapin natin ito. Nasa sa atin kung ating isa sa buhay ang liwanag na dulot ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang paghahanda, sa paghahanda ng kapanganakan ni Kristo. Napakaliwanag po noong kalooban ng Diyos na nagtanglaw sa buhay ni Zacarias, ni Elizabeth, na nagdulot ng liwanag ng mga biyaya sa kanilang buhay, tinanggap, bagamat si Zacarias ay napakinggan nating may pagdududa. Si Jose ay nagkameroon ng tangka na hiwalayan si Maria dahil sa sitwasyon, pero tinanggap din niya ang liwanag na dulot ng Diyos. Ang ating mahal na Birhen, tinanggap ang liwanag dulot ng Diyos sa pagtanggap niya bilang ina ng ating Panginoon Jesucristo at kasangkapan sa gawaing pagliligtas. Pero meron din pong hindi tumanggap ng liwanag na dulot ni Kristo. Sa ating Ebanghelyo, napakinggan natin dito si Herodes. Galit na galit. Una, dahil may threat sa kanya na isinilang ng panahong iyon ay ang maghahari sa sanlibutan. He was so consumed by power, kaya nais niyang mawala ang batang isinilang at magiging threat sa kanyang kapangyarihan. Kaya una niyang binalak ay sa mga pantas, sabihin ninyo sa akin kung nasaan ang kinalalagyan ng batang isinilang. Pero nung
Siya ay hindi sinunod ng mga pantas. Galit na galit at ipinapatay ang mga bata. So kasalanan ang meron sa mga taong hindi tumanggap sa liwanag ng Panginoon Jesucristo. Lalo tigit yung capital sin na lalong magdudulot at magbubunga ng mga kasalanan sa atin kung hindi natin tatanggapin ang liwanag na dulot ng ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, sa panahon ng Adbyento, sa unang bahagi nito, ipinaalaala ang second coming ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang tema ng mga pagbasa ay ang paghuhusga at pagtitimbang sa atin. Nawa, ito'y nagdulot sa atin ng pagninilay at pagsusumikap na iwan ang makasalanang buhay. At sa ikalawang bahagi ng Adbyento, ang paghahanda at pagdiriwang ng unang pagdating ni Kristo. Nawa, ito rin ay nagdulot sa atin ng pananalangin, pagninilay, realizations at pag-amin sa mga pagkakasala upang tunay na maging buhay ang liwanag na dulot ng ating Panginoon Jesucristo. At ngayon pinagdiriwang natin ang panahon ng Kapaskuhan. Nawa, katulad ni Maria, Jose, Elizabeth at Zacarias, mapawi ang mga pagdududa, ang takot, pag-aalinlangan ng liwanag ni Kristo at sa atin mapawi ang kasalanan. Ito po ang napakaliwanag at napakatingkad na magiging bunga ng Pasko. Iiwan natin ang dilim ng kasalanan, iiwan natin ang bahid ng kasalanan, at pagsusumikapan nating paliwanagin ang ating buhay sa liwanag na dulot ni Kristo na sumilang noong Kapaskuhan. Kaya sa pagpapatuloy ng ating misa, ating pong ipagpasalamat ang biyaya ng kaligtasang dulot ng Panginoon Jesucristo at pagsumikapan na ito ay magninga sa ating buhay dahil ang dulot ito sa atin ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Isinilang si Kristong ating Panginoon sa isang mundong winasak ng kasalanan. Ang kalupitang umangkin sa buhay ng mga bata, banal na sanggol, ang kalaunay nagdala sa kanya sa krus. Manalangin tayo para sa mundong ito na nawasak ngunit tinubos ang sakripisyo ng pag-ibig na walang malay. Ang ating tutugon, sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga batang hindi pa naisisilang, naway iligtas ni Kristo, na isinilang bilang ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang Diyos na siyang bukal ng lahat ng buhay, naway magdala ng katapusan sa paglalagalag ng mga sanggol sa sinapupunan at sa lahat ng anyo ng karahasan sa ating mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin mo kami, O Panginoon. Tayo naway makapagtatag ng isang lipunan ng pag-ibig at katarungan na nakabatay sa paggalang sa buhay ng bawat tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang Diyos na nagsugos ng kanyang anak upang magligtas at hindi upang magpahamak, naway siya ring humipo sa puso ng lahat nang nagpapalaglag ng sanggol sa kanilang sinapupunan at pagkalooban sila ng biyaya, ng pagsisisi at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang lahat ng batang hindi naisilang dahil sa paglaglag sa kanila mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina, naway tanggapin ng walang hanggang tirahang inihanda sa langit para sa kanila. Manalangin tayo sa
sa Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin mo kami, O Panginoon. Mahabagin at butihing Ama, tanggapin mo ang aming mga panalangin sa aming pagsisikap na umnawain ang hiwaga ng dugo ng walang malay. Tulungan mo kaming laging alalahanin ang ipinako sa krus at muling nabuhay na anak mo na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay. Sa paglingkod namin sa iyo at dalisayin mo kami pakundangan sa paghahain ito, na nagdulot ng iyong lugod sa mga sanggol, na namatay para sa anak mo na siyang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod.
Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoon Kristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulusiya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay lihain, bilang pagkait inumin, pinagsa hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol, mga martir ni San Fernando, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Melrey, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Tingin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaninningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin namiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ihanda po natin ang ating sarili para sa pagtanggap ng banal na komunyon. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay padaluyin mo sa mga nakikinabang sa banal na kapestahan. Nang mga hindi pa man makapagsalita para sa iyong anak ay papurihan. Ngunit kanya nang pinutungan sa langit,
nagpakundangan sa kanyang pagsilang bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumandali po ang magsiupo ang lahat. Para po sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan na nagdiriwang ng kanilang karawan, anibersaryo ng kasal, mangingibang bansa, kukuha ng pagsusulit. Isusunod po dito ang pagbabasbas sa mga religious articles. Gayon din po inaanyayahan sa unahan ang lahat ng nasa larangan ng enhenyerya, arkitektura at mga manggagawa para sa natatanging panalangin at pagbabasbas. Ama namin mapagmahal sa nagmumulan lahat ng mabubuting bagay, hinihiling namin basbasan mo ang mga kapatid naming ito. Nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila ng mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na napuwit kaligtasan sa anumang kapahamakan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ama naming makapangyarihan ng lumikha ng sanlibutan, ang gumawa ng lahat ng bagay na mabuti at banal. Pinagkatiwala mo sa sangkatauhan ng iyong nilikha upang pagyamanin. Narito sa iyong harapan ang mga anak sa larangan ng inhenyerya, arkitektura, at mga manggagawa na tinatawag mo upang linangin ang inilikha para sa aming kapakanan. Sa tulong ng panalangin ni San Fernando, patron ng inhenyerya, pagkaloob ang mga biyayang kanilang kinakailangan upang ang kanilang paggawa ay naayon sa iyong kalooban. Naway maging kasangkapan ng mga itatayo nilang gusali at istruktura sa pagbubuo ng mga angkan, sambayanan at simbahan. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. San Fernando, aming patron. Ipanalangin mo kami. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang karawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo ang taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.